Yo, what's up mga Pops Idol? Muli nagbabalik, Gelix po ulit. Ngayon, hindi po tayo magta-travel vlog o magpa-prank o magde-daily vlog. Ngayon, ang gagawin naman natin ay magre-reaction video naman tayo dito sa mga naganap na ng mga nakaraan pa. Ang tawag dito sa episode ay balik tanaw ng mga pangyayari ng mga sobrang mga tagal ng taon nakalipas. So bago natin umpisahan, intro muna. Let's go. And 3, 2, 1, pasok! Walang babalik tanaw natin mga Pops Idol, sa mga hindi na nakakaalala, yung pagguho ng Cherry Hills noong 1999. Sa loob din ng Peace Village yan, yung Cherry Hills. Pinakamagandang subdivision halos noon dito sa Lower Antipolo nung time na to. So umpisahan natin, let's go, panoorin na natin. Okay. Magandang gabi bayan. 12 ang nalibing ng buhay sa biglang pagguho ng lupa kagabi sa may Cherry Hills Subdivision. Ang naturang trahedya ay naganap habang patuloy ang paghagupit ng malalakas na pag-ulan sa buong Metro Manila at Rizal. At sa isang iglap, 50 tahanan ang nawasak sa landslide at mahigit 50 katao ang pinangangambahang nabaumpa sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Nagtungo maaga pa lamang aming kasamang si Erwin Tulfo sa lugar ng trahedya kagabi at narito ang kanya report. Pawis, sipag at tiyaga ang ipinundar ng mga residente dito sa kanilang dream home sa Cherry Hills Subdivision, Barangay San Luis, Antipolo City. Ngunit sa isang iglap, ang kanilang binuong kastilyo ay nagtila buhanging gumuho. Bandang alas 8 ng gabi at katatapos... Ngayon Pops, mga Pops Idol, kwento ko lang. Nangyari ang mga alas 8 nung gabi, ang ginagawa namin sa Pispa ako nakatira niyan, sa Pispa kami nakatira. Malit pa ako niyan. Ang ginagawa namin yan, nagpapatulong sa akin yung nanay ko sampay ng mga sinampay sa bubong. Tapos may 3 beses na tumunog na malakas, dumagundong. Tapos maya maya, nagtatakbo na nga yung mga taga Cherry Hills. Pababa dun sa may, kasi parang main road yung sa amin dun sa may Peace Village, sa may Phase 3. Yun, pagka doon maya maya, may nagtatakbo na ng mga tao, ang dami. Kala nga namin nagkarayot kasi may mga duguan. May mga dalang gamit, may mga electric fan, banig, TV, kung ano-ano na kung anong kaya lang nilang naisalba kasi ang bilis ng pangyayari. Sige, tuloy natin mga Pops Idol to. Panoorin natin. Tapos lamang kumain ng mga residente nang bigla na lamang magbagsakan ng mga natibag na bahay mula dakong itaas ng subdivision. Nanood ng TV. Tapos may narinig akong dug-dug-dug-dug. Di ba kami? Tinignan ko yung kusina. Yun yung baksak na yung kusina ko. May nakatamarang na yung wind, yung pinaka-door niya. Oh, tignan mo sa itaas yung baksak. Bagamat may iilan na nakatakbo, marami ang nasurpresa at naiwan sa kanilang tahanan. Tulad na lamang ng babaeng ito na naipit sa loob ng kanyang bahay at tanging ang kanyang kamay na lamang ang mailabas sa isang siwang. Nailigtas na ni Ana Glacia Adasa ang kanyang mga anak, naipit naman ito at namatay sa kanyang kotse nang ito ay balikan niya. Yung mga tao, Maliit hindi gumagalaw mga Pops Idol. Ngayon, nung pagbalik ko rito, paglagapak dun sa ibabaw, diretso ko yun, less than 5 seconds, bagsak na ho yan. Pinalad si Lola Sabrina Perez, 72 years old, na makuha sa kanyang nadurog na bahay. Ngunit patay naman si Arnel Vitas, 5 years old, na natagpuan ng mga rescuers. Ayon sa PNP, naiwasan sana ang trahedya kung nakinig lamang ang mga residente sa warning ng mga opisyalis nito. Alas 8 pa lamang umaga, nagbabalaan na ang mga homeowners officials. Alam mo naman yung attitude ng mga tao natin na habang walang nangyayari, they would rather stay in their houses. So sa ngayon, nung kumilo sila, it's quite late. Sinisisi ng mga residente ang developer ng subdivision na si Hiroshi Ugawa dahil sa pagpapatayo nito ng isang reservoir sa tagiliran ng bundok. Nung magkaroon ng land erosion, bali ho kasi ganito, tumaas yung bahay. Kasi yung nag-crack na ibabaw tumaas itong bahay na to, umangat yung bangketa niya. So yung diversion nila ng tubig. Yan kita niyo mga Pops Idol
Biyak-biyak yung mga kalsada dun sa Cherry Hills. Parang naging marshmallow nga yung ano dyan, lupa. Sobrang lambot. Parang matunaw na ice cream. Sige, tuloy natin. Pumasok dito. Winasout niya yung ilalim. Isang oras matapos ang pagguho, dumating na ang mga rescuers. Bagamat maraming mga rescuers at volunteers, ang kakulangan ng gamit, sama ng panahon at pagiging unstable ng lugar ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit mabagal ang recovery at rescue operations dito sa Cherry Hills Subdivision, Barangay San Luis, Antipolo City. Mag-umaga na nang dumating ang mga heavy equipments mula sa NDCC. Para sa TV Patrol, Erwin Tulfo, ABS-CBN News. At nasa Cherry Hills Subdivision pa rin ngayon ang aming namang kasamang si Gas Abel Gas, kung saan patuloy na nagtutulong-tulong ang mga rescue team para mahukay pa ang mga pinaniniwalaang nalibing ng buhay sa naturang pagguho. Gas, kamusta na dyan? Kabayan, patuloy ang search and rescue operation sa kabila naman ng pagsama at pagkulimlim ng panahon. Katunayan nga, nakapabugso-bugso ngayon ng ulan at ang hirap ng rescue teams ay pinalala pa ng walang kuryente dito sa naturang lugar. Pero maraming government agencies ang Tingnan yung mga bahay, mga paps, oh. Talagang crumble talaga. Durog-durog talaga lahat. dala ng mga rescuers. Alauna 30 na-recover ang labi ni Mario Bolaños, 34 years old, isang seaman, at ang labi naman ni Leonila Flores, 31, isang lady guard, ay alas 3 na ng hapon na-recover. Ang ikatlo, si Elsa Flores, ay na-recover alas 5 ngayong hapon. Kabayan, na na-recover ang mga biktima sa ilalim ng malalaking beam ng kanilang bahay sa Block 10 Lot 86D dito sa Cherry Hills Subdivision. Mahirap ang recovery dahil naipit ng beam ng kanilang tahanan ang mga biktima. Ito ay isang bahay pa lamang, kabayan, sapagkat marami ang inuulat na nawawala pa at ang mga ito ay pinangangambang na trap sa marami pang unit ng bahay na tila na crumple o nalukot na parang papel. Talagang kalunos-lunos ang nabot ng halos 100 unit na okupado dito sa Cherry Hills Subdivision. Nagsisisi ngayon, kabayan, ang mga naapektuhang residente dahil hindi nila akalain substandard pala ang materialis ng kabahayan at hindi pala angkop ang lugar na tayuan ng isang subdivision. Akala ni Ginoong Lito Frianza, isa ito sa mga may-ari, ay katapusan na ng mundo nang mangyari ang trahedya kagabi. Isa siya sa maraming biktima ng PhilJazz developer. Shock pa kami kasi kahit kayo kung nakita niyo talaga yung sitwasyon namin kagabi rito, talagang kala mo talagang end of the world na eh. Yung misis ko nga, hindi rin. May kwento pa nga dyan, mga paps, eh. Diba sabi ka kanina, Japanese yung PhilJazz developer, may yung nag-develop ng Cherry Hills. Ang kwento dyan, hindi siya angkop nga na tayuan ng subdivision, kinunwari lang na tayuan, pero ang totoo parang may hinukay yata silang ginto dyan, yung mga Hapon diyan sa may bundok ng Cherry Hills. Kaya kunwari lang na tinayuan ng subdivision para makuha nila yung kayamanan doon na naka-living. Okay, simulan natin ulit. May misis ko kapapanganak, 1 week pa lang nanganganak. Na-trap siya dyan. Nakatulala din ako dyan sa may pinto, bigla na ako hinila ng tatay kasi kaya pala ako nakatakbo eh. Anong naramdaman mo noon? Yung parang Ang tatay ko, na yata yung tatay ko yun ang nag-ano sa akin, umuwi ka na, malakas ang kutob ko, babagsak ito. Sa ating update, kabayan, as of 5:30 PM ngayon sa source natin sa AFP Command Bundok na gumuho. Post na nandito ay 12 nga ang confirmed dead. That's yung body count. Meron tayong 28, 28 injured at meron pang Yun, nabiyak na bundok sa likod, mga Pops Idol. Yung nabiyak na bundok, ngayon nahati, oh. Tumabon sa subdivision sa Cherry Hills. iniulat na 47 hanggang 50 kataong nawawala. Sa huling order naman ng mga otoridad dito sapagkat ang bundok nga dito sa ating likuran ay nanganganib na maaaring magpatuloy sa pagbagsak at maapektuhan ng ibang mga residente, ay inuutos na nila na mag-evacuate na yung about mga 500 families dito sa ibang labi ng Cherry Hills Subdivision, kasama na rin itong katabing Peace Village Subdivision dito sa Barangay San Luis, Antipolo, Metro Manila.
Sa ngayon ay talagang papagabi na at walang kuryente, bagamat nagdadala na nga ng sari-sarili generator ang mga ahensya ng pamahalaan na nagtutulong-tulong para ma-recover pa doon sa mga nag-crumple na bahay, ang mga hinihinalang nawawalang mga biktima sa loob mismo ng nalukot ng mga kabahayan dito sa Cherry Hills Subdivision. So yan ang ating update dito sa Barangay San Luis, Antipolo City. Para sa ABS, para sa TV Patrol, Gas Abelgas, ABS-CBN News. Kabayan? Maraming salamat, Gas. Yung iba pong mga video ng karumal-dumal na trahedya ay hindi na namin pinakita sa inyo, subalit ang roho nito ay talagang kagimbal-gimbal. So ayun na, tapos na mga Paps Idol. Yun na muna ang ating balik tanaw na reaction video ngayon. Magandang gabi, bayan! Sinimulan ngayon ng Quezon City Government at ng mga ahensya ng pamahalaan So, ng malawakang investigasyon sa malagim na sunog na naganap sa Uson Tesco sa may Timog Avenue, Quezon City. Facebook Ayon page sa natin pangunang at investigasyon, YouTube channel. sumobra sa Okay, kapasidad susunod na lang o ulit bilang mga ng Paps tao Idol. ang Let's nasa go! loob ng Sumama, tara sumama ka na dito sa aming biyahe. Sumama, tara sumama, tara sumama ka na dito sa aming biyahe. Sumama, tara sumama, tara sumama ka na dito sa aming biyahe. Sumama, tara sumama, tara sumama ka na dito sa aming biyahe.